So ayun, yan yung sa mga kabagis, Jubilito TV official po at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? So for today's reaction video, gawa lang natin ng reaksyon at muli po pagbibigay ng opinion dito nga po sa di matapos-tapos na issue, no? Regarding nga po dito sa, alam nyo na, kay Rina, sa pagpapagamot ng mga kumuha sa kanya, sa pag-aalaga ng kumuha sa kanya, mula nga po nung nawala sa kalingap ay samot-saring issue na po ang bumalot dito po sa pagkakuha dito po kay Rina, no. Lalong-lalo na sa mga di umano'y alleged na taong nasa likod ni Nanay Melanie, no. At talagang itong si Founder Ann, no, mga kalingap mga kabagis, ay ginawa na pong advokasya na araw-araw po, no, ay kalampagin at talagang ipamulat sa mga sambayan ng Pilipino ang di umano'y mga plano na sumasablay dito po sa pagkuha kay Rina dito po sa pangangalaga ng kalingap, no. 'Di ba? Ang ganda na ng buhay ni Rina nung nasa pangangalaga ng kalingap. Napapag-aral, napapa-check up naman po, nakakainom ng gamot, 'di ba? Hindi naman po nagkukulang. Pero talagang pinush nila, no? Pinush nila yung gusto nila mga kalingap at kabagis, no? At syempre nga po, dahil nga po mas powerful, ika nga, sa batas sa Pilipinas, ang sabihin na nating biological mother, ay wala pong nagawa ang Team Kalingap. Dahil yan po ang nakasaad sa batas, mga kalingap at kabagis, no? Na talagang ang may rightful owner, ika nga, ay ang nanay or ang biological mother, lalong-lalo na po pag minor de edad. So, yun po yung weakness na or sabihin nating loophole na nakita nitong mga gustong umangkin kay Rina at dito po sila pumasok, no. Ginamit po nila yung kwan na yan, yung sabihin na nating kustodiyan na yan at namanipula ang mother or si Mother Melanie para po makuha sa kustodiya ito pong si Rina. So ayun, nakuha at ito na nga, di umano maraming plano, pabahay, paggamot sa St. Luke, tutor, driver, sasakyan, etc., etc., and etc. Pero hanggang ngayon, it's been how many weeks now mula nung kinuha sa kalingap itong si Rina? 2 weeks? 3 weeks? Ano po ang naging improvement? Wala po tayong nakikitang improvement, mga kalingap at kabagis, no? Wala po tayong nakikitang update. Puro picture na lamang po ang nakikita natin. Puro mga pahapyaw na picture pero wala po tayong nakikitang direct na pagbabago. Puro mga hearsay, ika nga ang napapanood natin at naririnig natin sa mga taong di umano'y allegedly na kumupkop dito po kay Rina na okay na daw po ang kanyang kondisyon, maayos na daw po siya, tuloy-tuloy pa rin daw po yung mga plano, pero wala po tayong nakikita. Kaya nga po itong si Founder Ann, mabuti na lamang po dito si Founder Ann na talagang yung pagsuporta kay Rina ay yung undying support, ika nga, ay nandoon. Kaya talagang hanggat maaari, minomonitor niya, ginagamit niya ang kanyang resources, mga contact niya sa mga grupong kumuha para makakuha ng balita at ipaalam sa madlang people na nagmamahal kay Rina ang katotohanan at mga updates sa mga pinaggagawa po ng mga kumuha kay Rina, no? Alam naman natin na kay Nanay Melanie, pero syempre, let's admit to the fact na meron pong taong nasa likod niyan. So ito, mga kalingap at kabagis, no? Panoorin natin yung update na binigay ni Founder Ann sa mga viewers regarding nga po dito sa mga, alam niyo na, kumuha po at nagwakwak, ika nga, sabi nga ni Founder Ann dito po kay Rina. So without further ado, simulan na po natin. Narito po yun. Let's start. Ganda ng pagkabasa niya, Tia Dili. Di ba? Shout out kay Babalo. Ala, sino yung Babalo kaya? May bagong na naman may bagong titulo na namang sinasabi si Founder Ann, Babalo daw. Sabi na time naman daw ni Melanie na siya ang makinabang sa pera ng anak niya. Laki mo talagang bobo. Napakatanga mo talaga, Babalo. Ito. Alam mo yung sasabihin mo na si Melanie na naman daw ang makinabang sa anak niya. Ang hindi mo inisip ang pagkasira ng kinabukasan ng anak niya. Exactly, no, mga kalingap at kabagis. No, bakit po kasi, 'di ba? Sa pagsuportang ibinibigay nila yung
sabihin na nating pagmamahal na di umano nila dun sa bata, minsan nasa-sacrifice po yung welfare ng bata, no? Sa kagustuhang makuha, sa kagustuhang, kumbaga parang ang lumalabas kasi parang nagiging laruan na lang si Rina para sa kanila, no, na anytime na gusto po nilang makita, anytime na gusto nilang gawin yung mga bagay-bagay na gusto nilang gawin, ay nagagawa nila ngayon kasi nga po nandun na po sa kustodiya ng individual na kontrolado din po nila. So, yun po ang nakakalungkot doon, mga kalingap at kabagis, no, 'di ba? Dapat inisip din nila in one side na kailangan ni Rina ng tamang pag-aalaga ng mga taong nakaintindi ng kanyang ugali nung siya po ay may karamdaman at talagang yung suportang kayang ibigay is unquestionable. Di po ba? Kung kay Nanay Roda lang po yan, talagang unquestionable na po yun, mga kalingap at kabagis. Dahil nakita naman po natin yung dedikasyon na ibinigay ni Roda Mix Vlog kay Rina mula noon hanggang ngayon ay talagang grabe po, no, mga kalingap at kabagis. Kaya, 'di ba? Dapat doon po natin ipagkakatiwala sa talagang nakakakilala sa totoong ugali ni Rina, either may sumpong o wala, ay kayang i-handle yung pressure, 'di ba? Mga kalingap at kabagis. So pagpatuloy po natin. Yan yung mga iniisip nyo, yung mga utak nyo, mga lutang, kasing lutang ng mastermind ninyo. Tama ba yung pinagagawa ninyo sa bata? Kayo, si Melanie naman daw ang makinabang sa kita ng anak niya, pero ang kita ng anak niya, siya ang makinabang, pero ang anak niya ang naging kawawa dito. May nagsabi na Ito na. pabayaan na lang daw. Kung ikaw, pabayaan dahil hindi kay concern sa bata. Dahil ilang taon yan pinagtiyagaan ng Team Kalingap para mapabuti yan si Rina. Correct. Tapos, pabayaan na lang ng ganyan. Biruin mo yung mga nakukuhang information ni Founder Ann na may nagsabing pabayaan na lamang po si Rina, 'di ba? Saan ka makakakita ng individual na makakapagsabi po ng mga ganitong bagay na pabayaan para for the sake of para for the sake of makapaglikom ng pera para sa sponsorship, para sa allegedly pagpapagamot kay Rina, or allegedly pagpapatayo ng bahay kay Rina, ginagamit po yung pangalang Rina para makakuha ng mga sponsor. Kung tutuusin, mga kalingap at kabagis, no, kung nasa Team Kalingap yang si Rina, kung gustong pabahayan yan, di ba, ni Kalingap Rab, although napabahayan na po yung pong unang nag-alaga na si Lolo Nestor, kayang-kaya po yan, na hindi nalilikom, na hindi na po kukuha sa mga individual na, mag-contribution tayo para sa babae ni Rina. Kayang-kaya na po ng Team Kalingap yan. At bonus na lamang po yung mga sponsor na magtutulong at magbibigay dito po kay Rina. 'Di ba? Ngayon parang nangyayari, nagiging kasangkapan si Rina ng mga individual na ito para magkaroon ng ganansya, personal na ganansya para sa kanila, para sa 'di ba? Kumbaga may benefit sa kanila ang pangalang Rina. Bakit? Kasi viral, 'di ba? Marami ang nanonood, marami ang sumusuporta pag napag-uusapan ng pangalang Rina sa community na 'to. At dito pa lang, syempre, pag sinabi mong maraming nagmamahal, malaki po ang potensyal na makakuha ng pwedeng tumulong or pwedeng mapagkuhanan ng financial resources, ika nga, no, sa mga allegedly, mga project nila. Lagi po pong sasabihing allegedly kasi wala pa naman po tayong nakikita, mga kalingap at kabagis. No? Wala pa pong napapatunayan, puro kwan pa lamang po ito. Kumbaga parang idinodrawing pa lamang po sa tubig, no, mga kalingap at kabagis. So pagpatuloy po natin. Siguro ikaw wala kang anak. Siguro ikaw wala kang matris. Yun lang. Siguro ikaw pinagkaitan na magkaroon ng pamilya. Kaya ganun. Diba? Wag puro kasi dada. Wag puro kasi satsat. Kaya kinuha si Rina sa barangay para madaliin. Kasi check up na sa St. Luke's. Talagang hindi talaga
Check up 18, 19 ang plano at yun po yung narinig natin sa usapan sa barangay. Pero wala pong nangyari. Wala po tayong nakita, wala pong naging pruweba na ang 18 ay 19 ay naisa katuparan. Bagkos ang nasabi, fully book. Diba? Fully book. Fully book. Kung gugustuhin talaga, no? Kung gugustuhin talagang mapacheck up si Rina sa isang espesyalista, bakit po lagi pong ibinabandera ang St. Luke? Wala na po bang ibang prestihiyosong ospital sa Pilipinas na may kakayahang tumingin sa karamdaman ni Rina? Andiyan ang Manila Doctors Hospital. 'Di ba? Ang daming mga sikat na ospital sa Maynila na merong kapasidad or merong mga doktor, mga espesyalistang merong kakayahan na mag-analisa at mag-check up dito sa kalagayan ni Rina na hindi lamang po na sa St. Luke naka-residence. Yung iba dyan nasa ibang ospital. 'Di ba? Kung gugustuhin talaga, 'di ba? Huwag na po nating ibandera yung pangalang St. Luke. Marami pong ospital na pwedeng pagdalahan at hindi lamang po St. Luke yan. Yun po ang totoo dyan. Mananahimik ang St. Luke's na yan at saka 3 stories na bahay. Kasi sa sobrang kayabangan ninyo, sa sobrang yabang ninyo, galit na galit kayo na hindi totoo na si Melanie nakikipag-usap sa mga sponsor. Di ba? Hindi totoo na si Melanie nakikipag-ugnayan sa mga sponsor. Lumalabas din ang totoo. Kahit ano pang pagtatago ninyo. 'Di ba? Ano yung conversation? Hindi na dadalhin sa St. Luke's. Nasaan na yung pinagpo-post ninyo sa page ninyo na ang sabi 550,000 on Hana, tapos 200,000 sa ganitong team, tapos ganito ang bigay ng ibang team, nag-aantay na lang daw sila ng ibigay pa ng ibang team. O, di ba? Kung titignan po natin, it's all about money. It's all about solicitation in behalf dun po sa pangalan ni Rina. Di ba? Ginagamit ang pangalang Rina para makalikom ng pera at sasabihing ang perang nalikom ay gagamitin para po sa pagpapagamot, sa pagpapatayo ng bahay. O, sabi ni Founder Ann, money on hand, 500,000, tapos may 200,000 at meron pang on processing na parating. Diba? Ilan po ang kailangan ninyong ipuning pera bago po ninyo may sakatuparan yung mga plano ninyo para kay Rina? Diba? Kung sa halagang 100,000, 200,000, or sabihin na nating 50,000, pwede nang simulan yung proseso ng pagpapacheck up kung gugustuhin. Pero bakit kailangan pang ipunin ng ganong pagkalaki-laki? Kaya ngayon, nasisilipan kayo ng mga viewers, nasisilipan kayo ni Founder Ann, na talagang pera-pera lamang po, no? Pera-pera lamang po ang talagang nangyayari ngayon in behalf sa pangalan ni Rina. Lumilikom ng pondo, ginagamit ang pangalan ni Rina para po hindi po natin alam kung sa pang personal na ganansya or pang personal na, 'di ba? Hindi po natin alam kung ano ang talagang layunin. Layunin nila. Lalo't lalo na kung sasabihin nila na nakaipon na sila ng pondo. Tapos wala naman po nakikitang aksyon na ginagawa dun sa bata, di ba? Kaya napakalaking benepisyo. Kaya po siguro pinush nila na ito pong si Nanay Melanie ay makonsidered na kunin sa kustodiya ng Team Kalingap ang bata para mas lalo silang makaganansya or makaabante sa paggamit po sa pangalang Rina. Kaya para sa akin, no, sa mga sponsor na gustong tulungan si Rina, ako po, magkuhan po muna tayo, no? Magdalawang isip po muna tayo bago tayo magpaluwal ng mga pera na pwede po nating ibigay doon po sa bata. No? Ayusin po muna yung sitwasyon ng bata at yung mga taong nasa likod bago po tayo magpakawala ng mga ganyang pera. Dahil pag nagkaroon po ng issue yan, naku po, yung perang ibinigay po ninyo ay baka malabo na pong bumalik sa inyo kung nais po ninyong bawiin.
Sana maging wake up call po ito sa inyo, mga sponsor na gustong tumulong kay Rina. Nakakahiya kayo. Kayong lahat nakakahiya. Ang kakapal ng mukha ninyo, nanulot kayo ng ng Team Kalingap, beneficiary. Ang Sinflox, nagiging albularyo. O, di ba? Naalala niyo po yan, yung sinabing ang planong Saint Luke na uwi sa pagpapatingin sa albularyo, tapos ang naging findings ng albularyo merong sakit sa bato. Mio Marim. Baboy. Ang baboy na cremate na. Nandun sa Sinflox. Yun ang baboy na cremate sa Sinflox. Diba? Yan ang mahirap sa inyo. Kasi, pagsabihan kayo, gigil na gigil. Alam nyo ito si Babalo? Sa bawat page nila, sa bawat comment nila, ako ang topic, ako ang ginababoy. Tapos, pag risbakan, gigil na gigil. Gusto Yan manakit. yung mga totoong traidor. Huwag nyo akong unahan dahil hindi ko kayo re-resbakan. Doon pa lang sa dami account ko na sinabi ko bakit hindi natuloy si Rina. Ano ang sabi ni Melanie? Sa dinami-dami ng kachat ni Melanie, wala nang natatandaan kung sino ang mga kachat niya. Di ba? Sa dinami-dami nilang kachat ni Melanie, kahit isa wala nang matandaan si Melanie. Bakit ang sabi ko dun sa dami account, bakit hindi natuloy ang pagkuha kay Rina papunta ng Sinflox? So masakit na daw ang ulo niya. Ewan ko sa kanila, kasi sila naman ang naplano dyan. Dito mo pa lang napapatunayan na ikaw ay binabayaran. O, di ba? Napakalinaw, gumamit ng dami account. Ito pong si Founder Ann dahil na-penetrate niya po yung GC nitong mga sponsor at di umano'y allegedly na gustong tulungan si Rina, na-penetrate ng isang dami account ni Founder Ann. At sabi nga po, sa dinami-dami ng kausap ni Nanay Melanie ay hindi niya na po ma-identify kung ito po ba ay legit na kasama ng mga nangwakwak, at napapasagot na lamang po siya na talagang hindi niya na nga daw po alam at nalilito na siya kung ano nga daw po ang plano nito pong mga taong ito. So yun, lumabas din po mga kalingap at kabagis na si Nanay Melanie ay nagpakontrol sa mga taong gustong kumuha or gumanansya sa pangalang Rina or sa kanyang anak. Ang tanong lang po dito mga kalingap at kabagis, gaano kaya kalaki ang ibinigay or ibinayad kung meron man kay Nanay Melanie para po ibigay at ipagkatiwala yung kalusugan ng kanyang anak sa mga taong allegedly gustong mag-sponsor po dun sa bata, lalong-lalo na yung Saint Luke na yan. Diba? Ayun po ba ay sabihin na nating worth it po ba yung halagang natanggap niya kung meron man? Para po masabing hayaan na sila ang magdesisyon para po sa kinabukasan ng bata. Sana hanggat maaga pa hanggat hindi pa gaanong sabihin na nating malalim ang nagiging relasyon ni Nanay Melanie dito sa mga sponsor na ito, ay dapat tigilan na. Diba? Putulin na para sa akin po. At magmilay-milay si Nanay Melanie, pag-isipan yung mga bagay-bagay at mga susunod na hakbang na kanyang gagawin. Dahil once na yung affiliation na yan ay lumalim pa ng husto hanggang sa dumating sa punto na talagang kontrolado ka na ng mga individual na ito, ay baka wala ka na magawa pagdating ng araw para sa anak mo. Na kung sa Team Kalingap ka lang, sana hanggang ngayon ay mas makikita po natin, mas malinaw, masasikat ng araw yung patutunguhan ng paggaling ni Rina sa mga darating na araw. And at the same time, yung pag-aaral niya. Di po ba, mga kalingap at kabagis, Ngayon,
tigil sa pag-aaral, tinututuran, 'di ba? Tama nga yung sinabi ni Kuya Bal, 'di ba? May certificate na naghihintay pag nakatapos sa pag-aaral, ngayon nakatenga. Hindi nahahasa ang kanyang mental state sa pag-aaral, sa pagbabasa, sa pagbibilang kasi natigil na naman po. So yun mga kalingap at kabagis, no, yun lamang po ang ating reaction video dito po sa naging live streaming ni Founder Ann. No? Supportahan po natin Founder Ann po, no, mga kalingap at kabagis. Ano pa yung inyong masasabi dito po sa naging revelasyon na naman ni Founder Ann regarding nga po dito sa mga taong nasa likod ng allegedly na gustong pagtulong dito po kay Rina. So lagay nyo na lang po sa ating comment section mga kalingap at kabagis. So hanggang dito na lang. Once again, Jubilito TV official po, no. Paki-subscribe na lang po pag hindi pa kayo nakasubscribe, at pag nagustuhan nyo naman po, paki-like and share na lang po ang ating video upload for today. So hanggang dito lang. Once again, Jubilito TV official, proud member po ng Team Cocos at ng Karepa Year 2024. As always, mga kalingap and kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!